Nilagyan po ng chemicals yung mga mata ko. Now I cannot open my eyes. Patient! Over here. Dito po sa kaliwa. Nabangga mo na ako sa... Mama, honey. Hello? Nilagyan po ng chemicals yung mga mata ko. Now I cannot open my eyes. Now continue, you have to help me. Okay? Mother! Oo, mami, tinatawag ko yung yung sterilize ko na tubig. Tinapon na naman yata nila. Pinakailaman na naman yata nila. Sabi ko, huwag nilang gagalawin eh. Sino man doktor yung pinuntahan nyo ng gabi? Hindi ko napupunta yung doktor na yun dati, mami. Sobrang sama na ugali nun. Sama-sama nung ginawa sa akin ng doktor na yun, ma. Ayoko nang balikan yun. Pinti, can you see yourself? Yes, of course, right here. No, in the video. Yeah, of course, right here. I cannot see it. Pinti, I cannot fix it. What ka doing now? I cannot see it. You can see me. Ouch. Patient. I'm sick, ready. May sakit si Candy eh. Pinapawi ka na ngayon na. Huwag mo na siya pauwiin. Huwag na. Okay lang. Okay lang. Patient. Ala. Ini. Basta nila pa ako tumatawag sa inyo. Wala sumasagot. Kailangan ko ng yung code ko. Wala pa ako sa bisaya. Pinalabas mo ako eh. Yung maliliit. Di ba? Hi. Maliliit. Thank you. Can you please sleep na? Kasi you have classes tomorrow. You mean this video right here? Or other than off na lang? It's up to you. What do you see in the video? You po, ikaw po, ikaw. Putin. Putin. Pagkain. Marami doon. Ano nga? Hindi niya makikita. Kunin mo pamilo, ipabaan ko sa kanya. Oo nga. Ando na. Ito na lang for you. Ay, ito pala. Yan. Pamilo ko. Here. Right here, right here. Now. Turo na mo sa amin. Dito nga. You okay? Over here. Dito po sa kaliwa. Quintin! Nabangga mo na ako sa... Mama, honey. Kissing me? No! No? It's right here. You got it here. Mukha na. Ito po. Ano mo to? Bigyan mo ko na ano sa bowl ng panis. Eat. Here. Yes. Did you mix it? Yes, I did po. The truth. Yes!
Here. Where? Here po. Where nga? Here, oh. Where? I cannot see nga. Where? See right here. Fine. Okay guys, bakit po nagkaguto yung mata ko? Hindi yung dye na punta sa hair ko, but the fumes ngayon. So, ibig sabihin, sobrang lang sensitive. Sabi ng doctor, di ba? Sobrang sensitive na yung eyes ko. Even fumes or ano, nagka-scratch na. 2 scratch lang yung sa ilalim ng mata ko. Mama, ano school? 6 to 5? Wala. If you can see, that means she paint you. Nakikita kita ko yung konti. Yo! Bakit niya na shorts mo, Flora? Hoy! Shit! Saan mo na ko yung shorts ko yan? Salamat ka nung daw nakakita. Hindi ko nakakita Flora ng shorts. Hindi, plural. Coconut yun. Coconut ba? Shit! 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 It's already the 3rd day na ganito ako. First day, lumabo. Second day, I went na to the doctor. Bigyan ako ng contacts saka ng drops para I can see for a while. Then, na-open ko sandali. Ngayon, 3rd day na, na-open ko na siya ng konti. Kaya nga, na-open ko tong camera. At mamaya, mahasara ko na naman siya. Na-open ko siya pa, nagko-cold compress ako, saka bagong gising, saka nagda-drops ako. Sabi ng doctor, kung sa eyeball, meron akong linya, parehong may linya sa ilalim. Wala daw chemical na pumasok, wala daw fumes, usok, or dirt, ganyan. So my eyes are fragile already because of the trauma that happened before na napasukan siya ng hair dye. So hopefully tomorrow, ma-open ko na yung eyes ko, then Friday, balik na yung doctor, tatanggalin na yung contacts ko, tapos iti-check up thoroughly para meron na akong permanent contacts. Para hindi na parati nangyayari to. Kasi konting masascratch na yung eyes ko. Tapos ganun na siya ka-sensitive. So ngayon, all I have to do, bigyan ako ng pampatulog para matulog na ako ng matulog para mag-heal yung mata. Meron pala natural ability yung mga katawan natin, pati yung mata natin na mag-heal by itself. But I can see this na parang, siguro sabi ng Lord na parang, dahil hindi ako nagpapahinga, siguro lang, no? Ayun, pinagpahinga niya ako ng bonggang-bongga. Dahil sa gusto ko, kailangan ko magpahinga. Siguro marami akong gagawin for this year. Bakit hopeful ang attitude ko? Wala na ibang choice eh. Ganun talaga. Kailangan maging hopeful tayo. Ayan, medyo nagkasarado ulit ang mata ko. Medyo hindi ko na naman nakikita. Sandali lang pwede mag-open yung eyes ko. Masakit pa yung dito ko eh, yung mga ilalim. Ngayon ko rin naintindihan na how important our eyes are. Sobra siyang important. Simpleng bagay, hindi ako makagawa ng kahit ano. Kasi wala akong makita. Can't pick up anything, can't do anything, can't even go anywhere. Pero napansin ko nung totally wala akong mata, na-enhance yung sense of smell ko. Kaya saludo ako sa mga kapatid natin na bulag na natutunan nila kung paano mabuhay ng ganon. Ibang klase din, ibang journey din. Nagka-anxiety attack yata ako nung totally bulag ako. Muna ako naisip paano to pag nabulag ako, paano si Quentin. Hindi talaga yung totoo. Takot ako. Hindi ako takot for myself. Takot ako para sa pamilya ko. Takot ako para sa anak ko. Paano ko siya matutulungan? Paano ako talaga nabulag ako? Paano na siya? Yung parati ko sinasabi, you have to take care of yourself so you can take care for others. Para bumalik siya lahat sa akin ngayon. Yeah, you truly have to take care of yourself so you can take care of others. Yun lang. Guys, I can now see. Andito pala ako. Siya yung kasusok ko. Ito, itsura pala nung pinuntahan ko last time. Of course, I can see now. Sa pinakadulo daw ako pupunta. Okay, dito. Hindi ko lang matanggal yung mga sumobra kasi pinainom nila ako ng sleeping pills kaya hindi ako makaano. Actually, kasama ko si Quentin. Naiwan sa kotse. Ayaw niya bumaba. Ayaw niya bumaba. Kasi niya kasama si Richard, yung driver. Natatawa ako. Nung panahon na bulag ako, wala akong makita. Text sila ng text sa akin. Sinabihan naman sila ng MM, huwag sila mag-text dahil kasi hindi ko mababasa. Sabi ko sa kanila, di nakakit si Ate Gertie. Sabi ko ng gabi, text ko, tapos sabi ko, baka hindi pwede si Ate Gertie sa work. So sabi ko, tawagan na lang yan. Sabi niya, inform daw niya. Hindi kailangan informan. Tapos, sabi ko tatanong siya update. Sabi ko, tamagan na lang siya. Siyempre, pag tinawagan siya, makakausap sila kung ano man ang. Tapos, nung tumawag kami, papunta kami sa doktor. Nag-text daw sila for a meeting kay Ate Gertie. Tama kami ng tao. Mano yung text niya, siyempre hindi ko mababasa, bulag nga ako. Hindi nila naisip yun.
Pero ngayon, tinatawagan ko sila, di sila sumasagot. Nakakakita na ako, no? Ang mas nakakatawa, dahil nalilito siya, medyo groggy siya, nakakalimutan niya yung mga sinasabi niya. So anyway, yung driver yung nanap ko. Sino tinatawagan? Basta yung driver niya, kontakin ko daw. Kasi sinabi siya na pangalan, akala ko yun ang driver. Tapos narilis ko, hindi, binlock ko na lang. Yang ako. So yun pala talaga yun, di ba? Pag may ano talaga sakit ka, kailangan talaga matulog. Tulog talaga ang... I think the moral lesson of the story is to really take care of yourself and rest. Rest is essential. Importante magpahinga. Talaga. Hindi to kasi lala nung una niya sa mata. Ang blessing, hindi siya na-COVID ngayon. Christmas season. Kasi mas matindi pa rin yung nakaraang Pasko. Eh. Saka ngayon, scratch lang, di ba? So, okay sa lang. ano siya. Nandiyan na si Quentin, maingay na eh. Sabi ko sa'yo, nandiyan na siya eh. Dito ka, huwag ka magulo, bawal magulo dito. Ang magulo dito, tinatanggal ang mata. Dito, kumupo ka dito. Kyo. Ako pa tinatawag mo ako yung pasyente. Halika dito. Quiet ka lang. Maraming tao ngayon. Ano masasabi mo? Hindi niya pasyal lang to. Quentin, are you happy that mom can see? No. Yeah. Uy, may mother, mag-bless ka. So, hindi ka masaya na nakakakita na ako? Hindi ako. Mas gusto mo yung bulag ako? Hindi niya intindihan niya yung joke lang, hindi totoo yun. Lakas mang joke ni Quentin, nakakaiyak. Every day is a blessing.